Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Buhay Barko Channel. So for today's video mga kabuhay barko ay muli ako magbibigay ng tips para sa mga baguhang sasampa ng barko at yun din para sa mga nangangarap maging isang seaman kung paano nga ba maging isang port engineer sa barko at kung magkano ang sinasahod ng isang port engineer sa barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka ring updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So bago ko umpisahan ang video na to mga kabuhay barko ay nais ko magpasalamat sa lahat ng aking subscriber. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel at samahan niyo ako hanggang sa paglago ng aking YouTube channel. At kung interesado ka sa video na to mga kabuhay barko ay ipagpatuloy mo lang ang iyong panonood para magkaroon ka ng idea kung paano nga ba maging isang port engineer sa barko at kung magkano ang sinasahod ng isang port engineer sa barko. So umpisa na natin ang video na to. Let's go! Karamihan sa mga seaman ngayon ay mabilis nagiging opisyal at mga bata pa lamang ay nagagamit na nila ang kanilang mga lisensya. Pero paano nga ba nagkakaroon ng mga license ang mga Pilipino seafarer? Kung ikaw ay isang taong nangangarap makapagbarko, ay tama ang channel na napuntahan mo at napadpad ka sa channel ko dahil magkakaroon ka ng idea kung paano maging port engineer sa barko. Paano nga ba at ano ang dapat gawin? Kung ikaw sa kasalukuyan ngayon ay nagpaplano maging isang seaman at nag-aaral pa lamang ng high school o di kaya naman ay kakagraduate mo pa lang at nagbabalak ka maging isang seafarer ay mas mainam na mag-inquire ka sa mga maritime school na mas malapit sa lugar nyo at itanong mo sa kanila kung meron sila kursong BSME o Marine Engineering. Pero syempre mga kabuhay barko, itong kurso na Marine Engineering is nakadepende sa pamumuhay mo kasi sa ngayon is talagang napakamahal na ng tuition fee sa mga maritime school. Hindi katulad nung araw na medyo mababa pa. Pero minsan naman may mga maritime school na tumatanggap ng scholarship. Pero syempre mga kabuhay barko, kapag usapang scholarship is may grades na kailangan i-maintain ang isang student. So after mo makagraduate ng kursong Marine Engineering, ay kinakailangan mo muna kumuha ng at least 1 year experience on board sa barko. Dahil ito ang required ngayon ng mga marina para maging isang ganap ka na port engineer. Pero hindi dyan tatapos mga kabuhay barko para maging ganap ka na port engineer. Dahil may kinakailangan ka pa gawin upang masigurado mo na magiging port engineer license ka na. So ano-ano nga ba ang kailangan mong gawin? So unang-una mong gagawin mga kabuhay barko, kung halimbawang may experience ka na ng 1 year on board sa barko, inter-island man yan o international, ay qualified ka na sa marina para makapag-enroll ng examination at para magkaroon ka ng slot para makapag-exam. So after mo makapag-inquire sa marina at may schedule ka na, ang second step mong gagawin ay maghanap ka na ng mga revision tier para makapag-review ka ng mga lalabas na katanungan kapag ikaw ay nag-exam na. So kadalasan mga kabuhay barko, ang review sa mga review center ay umaabot ng 2 to 3 months at ito ay nakadepende sa iyo kung mabilis mo makukuha yung mga pinag-aaralan mo. Habang ikaw ay nagre-review sa review center at kung ikaw naman ay walang idea sa mga review center, ay mas mainam na magtanong ka sa mga kapwa mo marino o seaman o di kaya naman ay sa marina. Ikaw mag-inquire at ituturo nila sa iyo yung mga review center na may license para mag-operate sila sa mga gustong maging officer sa barko. So after mo makapasa sa examination ay kinakailangan mo muna mag-proceed para kumuha ng mga training na required ng marina na angkop sa iyong posisyon. So itong training na required sa iyong posisyon mga kabuhay barko ay nakadepende sa budget mo kasi alam naman natin na ang mga training certificate ngayon ay hindi biro ang kumuha at malaking gastos ang magkumpleto nito. Kaya karamihan ang ginagawa ng mga seaman after nila makapasa sa examination ay sasakay muna sila and then pagbaba nila saka sila nagkukumpleto ng mga training para maging isang ganap na sila officer. Pero syempre mga kabuhay barko, hindi pa rin dyan natatapos ang iyong pagsubok para maging isang ganap na port engineer sa barko. Dahil ang maging isang port engineer ay nakadepende sa iyong performance mga kabuhay barko pagdating sa iyong
o kapag onboard ka na sa barko. At syempre mga kabuhay barko, depende ito sa iyong shipping company dahil minsan may mga shipping company na kinakailangan mo muna pagdaanan ang maging isang wiper at isang oiler. So may mga company naman mga kabuhay barko na galing sa posisyon na engine cadet and then pinapakto nila or pinupromote na nila ng port engineer. Pero base nga kanina sa nabanggit ko, ang maging port engineer ay nakadepende sa iyong performance pagdating sa barko na kailangan mo mapabilib ang iyong mga kasamang senior officer sa makina or sa engine room. So proceed naman tayo mga kabuhay barko kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang port engineer. Alam ko sa inyo, yung iba ay kanina pa naghihintay at gusto niyo nang malaman kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang port engineer. Ang sahod ng isang port engineer mga kabuhay barko ay nakadepende sa isang shipping company kasi minsan at madalas sa mga shipping company ay hindi pare-pareho ang mga salary. So itong ibibigay ko ngayong idea ay sa current company ko mga kabuhay barko ng sahod ng port engineer per month ay $3,000 US. So sa piso, sa palitan ngayon na 55 per $1 ay nagre-range siya ng 165,000 pesos. So malaki na din mga kabuhay barko ang sinasahod ng isang port engineer. Pero katulad ng nabanggit ko kanina mga kabuhay barko, ang salary ay nakadepende sa isang shipping company kasi minsan mababa pa sa $3,000 US, lalong-lalo na kapag maliit na shipping company mga kabuhay barko ang iyong na-applyan. Meron naman mga company na mas mataas pa, umaabot ng $3,200 to $3,300 Lalong-lalo na kapag magagandang company ang iyong na-applyan at pinalad ka makapasok sa kanilang shipping company. So bago matapos ang video na to at kung ikaw ay medyo nahihirapang makaakto na port engineer ay magbibigay ako ng kunting idea, lalong-lalo na sa mga matatagal nang hindi nakakaakto, ay mas mainam na humanap ka ng isang shipping company na mabilis ma-promote or magpaakto na port engineer. Na kahit medyo mababa ang sahod, ang importante kasi mga kabuhay barko ay yung magamit mo yung iyong lisensya bago ito ma-expired. Kasi may mga kasama ko minsan na-expired na lang yung license nila na hindi pa nakakaakto as a port engineer. Kasi karamihan talaga ngayon sa mga shipping company is madaming mga Filipino seafarer na lisensyado at nag-aagawan sa mga slot para magamit nila yung kanilang lisensya at maging ganap na port engineer sa barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba maging isang port engineer sa barko at kung magkano ang sinasahod ng isang port engineer sa barko. So kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam!